Isang kandidatong umano'y sisiga-siga at palaaway ang pinasaringan ni Pangulong Noynoy Aquino. Muli rin niyang binatikos ang hindi paghingi ng tawad ni Senador Bongbong Marcos kaugnay sa martial law. Balita hatid ni Lay Alves. Walang pinangalanan pero may pinatatamaan si Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang talumpati sa paglulunsad ng Freedom Memorial sa Quezon City. Ito pong mga napagtagumpayan natin pwedeng maglaho. Lalo na kung salungat sa daang matuwid ang pamamalakad ng susunod sa atin. Ang tanong, bibigyan nyo ba ng pagkakataong mamuno ang mga taong sisiga-siga o parang kada bukas ng bibig ay mayroong bagong inaaway? Di man niya tinukoy, tila si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang kanyang pinupuntirya. May mga nagsasabi po, makakabuti sa Pilipinas ang pinunong diktador at may kamay na bakal. At hanggang ngayon nga po, makikita sa mga lumalabas sa survey na mayroon pa rin nagnanais at nabobola sa ganitong pamumuno. Kung babalikan po natin ang kasaysayan, di po ba't nasubukan na natin ito? Saan po ba tayo dinala ng diktadorya? Muli ring binakbakan ng Pangulo si Senador Bongbong Marcos. Imbis na humingi ng tawad sa kalupitan ng martial law, ang sinabi pa ng anak ni Ginoong Marcos, and again, I quote, "I am ready to say sorry if I knew what I have to be sorry for." Close quote. Kung ganito nga po ang pananaw na nagpepresentang maging pinuno ng bansa, paano tayo aasang hindi niya ito uulitin kung hindi man niya nakikita ang kamalian? Kasabay ng pag-alala sa mga karahasan at mga paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng rehimeng Marcos, inalala rin kung paano itong napagtagumpayan sa pamamagitan ng people power. Isa ang itatayong Freedom Memorial sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City sa mga magsisilbing alaala sa panahong ito. Lay Alves, GMA News.